Nasaksihan mga kapuso ng ilang mangingisda ang pagbagsak ng eroplano na sinakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo. Kabilang sa mga mangingisdang yan ang sumagip sa AD camp ng Kalihim. Narito po ang aking report. Sabado ng alas 4 ng hapon, nakita ng mangingisdang si Joseph Belda ang gumigewang-gewang na eroplano. Mababa na raw ang lipad at malapit na sa pampang ng Masbate City. Higit 500 metro na rin lang ang layo mula sa runway ng Masbate City Airport. Nakita ko po yung eroplano tumagilid at saka yung kaliwa niyang kuwan, hindi na gumana. Yung kaliwa niyang ilisi, hindi na gumana talaga. Saka mababa lang siya. Hindi masyado mataas. Kumaliwa muna siya, saka kumanan bago siya bumulusok. Ang mangingisdang si Cesar Chodoro naman unang napansin ng eroplano dahil sa ingay nito. Ngayon po nang biglang may tumunog, yung pala tumingara ako, eroplano ka rin. Tapos baga iba ang tunog. Baga iba ang ingay. Kita ko. Ibang takbo niya, baga patingara ang ganyan, baga iba. Tapos biglang sumalida ang ganyan. Nagpakanan. Pag biglang sumalida, bumulusok na siya. Pero mas malapit si Joseph Belda sa pinagbagsakan ng eroplano. Kaya siya ang nakasagip kay Senior Inspector June Abrasado nang makalabas mula sa bumagsak na Piper plane na lulan si DILG Secretary Jesse Robredo at dalawa pa. Hindi raw agad bumulusok sa ilalim ng dagat ang Piper plane. Tapos bumulusok siya bigla. Pagkabulusok niya, mga 5 minutes yung nga nakita ko isang tao, nakalutang na, may dalang bag, saka nakasapatos pa siya. Yun, ang bigat nga ng bag niya ng dala. May sugat siya dito, tsaka putok itong uso, tsaka dito sa katawan. Tsaka at pa siya magsalita nung kinakausap ko siya. Kasi tinatanong ko nga yung sinong pangalan niya, hindi pa siya nakapagsalita. Kasi parang hilo pa siya. Pero wala nang ibang nakita si Beldo na nakaalis mula sa bumagsak na eroplano bago niya ito nakitang tuluyang lumubog sa ilalim ng karagatan. Mabilis din naman daw rumesponde ang bantay dagat ng Masbate City. Pasado alas 5 raw ng hapon, nagsimula ng sumisid ang mga bantay dagat sa lugar na pinagbagsakan ng eroplano. Sinabi niya sa akin yung kuan nga, yung bossing niya nandyan. Sinabi niya si Secretary Robredo? Pero hindi ko po alam yung kung sino-sino po ang sakay ng kuan. Yun lang sinabi niya sa akin na nasa munisipyo na po kami. Yun ang sinabi niya. Tapos bumalik kami kaagad. Sabi ni DOTC Secretary Mar Rojas, saglit na nawala ng malay si Abrasado pagkabagsak ng eroplano. Nagising siyang tumataas na ang tubig sa loob. Yung tubig, so nasa hanggang dibdib yung tubig at mabilis na umaakyat. Nakapasubsob yung anggulo ng cabin. Kinapkap niya or he tried to feel where Sec Jess was, hindi niya naramdaman, hindi rin niya nakita, and then pataas yung tubig, so he struggled with his seatbelt hanggang nakalabas siya sa crack na nangyari nung tumama yung eroplano sa tubig. Ayon sa mga doktor, mga sugat sa katawan ang natamo ng AD camp ni Robredo at walang bali ng buto sa katawan. Dito na sa Masbate City nagpalipas ng gabi si Pangulong Aquino. Personal pa niyang binigyan ng kapatid ng Kalihim ng update tungkol sa isinasagawang search and rescue operation pasado alas 6 na ng gabi kagabi. Hindi nga umalis ng command center ang Pangulo at mayat maya ay nag-uusap sila ng mga opisyal ng gobyernong narito rin sa Masbate.